summer vacation, then school comes along just to end it. So the annual problem for our generation is finding a good way to spend it. Like maybe building a rocket or fighting a mummy or climbing up the Eiffel Tower, discovering something that doesn't exist, or giving a monkey a shower. Surfing tidal waves, creating nanobots, or locating Frankenstein's brain. Finding a dodo bird, painting a continent, or driving our sister insane. As you can see, there's a whole lot of stuff to do before school starts this fall. Come on, Barry! So stick with us, cause Phineas and Ferb are gonna do it all. So stick with us, cause Phineas and Ferb are gonna do it all. Mom! Phineas and Ferb are making a title sequence! Ferb, alam mo ba, boring naman ng araw na ito. Mag-isip tayo ng isang bagay na kapanang panabik. Wow, Ferb, isang makinang pang time travel. Gamitin natin ito para mapunod ang kwento na apat na magkakapatid na mangingisda. 20 taon nang nakaraan, apat na magkakapatid ay naghahanda para mangisda. Bata pa lang kami noon. Mahal na mahal namin ang aming ama, pero mahigpit siya. Bawal ang pangingisda. Sabi niya, nakakabala ito sa pag-aaral. Pero ang sarap kaya mangisda sa ilog o miala. Nakakita sila ng isang lokal na kalahating baliw na propeta, si Abulu. May nakikita ako. Isang mangingisda, ang iyong kamatayan. Siya ay nagdulot ng takot at pagdududa sa pamilya. Nagsimulang magbago ang ugali ni Ikena. Kayo ba ang papatay sa akin? Si Ikena ay nagsimulang humiwalay sa kanyang mga kapatid. Hindi nagtagal, namatay si Ikena at pagkatapos ay si Boha. Nagalit sina Obembe at Benjamin. Si Abulo ang dapat sisihin. Patayin natin siya. Pinatay ni na Obembe at Benjamin si Abulo. Naaresto si Benjamin. 6 na taon ang lumipas, nakalaya na si Benjamin. Bumalik siya sa kanilang tahanan. Saya-saya naman nun, Ferb. Ito ay sumusunod sa apat na magkakapatid sa isang tahimik na kapitbahayan sa isang bayan sa Nigeria na binibigyan ng isang marahas na propesiya na nag-alog sa kanilang pamilya hanggang sa kaluluwa. Ang kwento ay sinasalaysay mula sa pananaw ni Benjamin, ang bunsong kapatid na nagbabalik tanaw sa mga pangyayari 20 taon matapos ang paglipat ng kanilang ama sa ibang lungsod. Ang apat na magkakapatid, sina Ikena, Boja, Obembe at Benjamin ay nagsimulang mangisda sa Olog Umiala, malapit sa kanilang tahanan sa isang tahimik na kapitbahayan sa isang lungsod sa Nigeria. Sa kabila ng pagbabawal ng kanilang ama na gawin ang mga bagay na hindi nakaangkop sa pag-aaral, nais pa rin nilang mangisda rito kahit ito ay tinuturing na masama noong lumaganap ang Kristyanismo. Sa isa sa kanilang mga biyahe sa pangingisda, nakita nila ang isang lokal na kalahating baliw at propeta, si Abulu, ang nagbigay ng isang propesiya kay Ikena, ang panganay na kapatid na papatayin ng isang mangingisda. Ang propesya ni Abulu ay nagdulot ng kaguluhan sa pamilya. Si Ikena ay nagsimulang magduda sa kanyang mga kapatid at nagsimulang humiwalay sa kanila. Hindi nagtagal ay namatay si Ikena at pati na rin si Boha. Dahil dito, ninais ng kanilang mga kapatid na patayin si Abulu na naging dahilan ng pagkawasak ng kanilang pamilya. Ang magkapatid na si Obembe at Benjamin ay matagumpay na napatay ang baliw na si Abulu. Ngunit si Benjamin ay naaresto at nakulong dahil sa pagpatay kay Abulu sa edad na 10 taong gulang at nakalaya lamang sa edad na 16 na taong gulang. Nagtapos ang nobela sa pagbabalik ni Benjamin sa kanilang tahanan at nakita at nakapiling niyang muli ang 2 pang nakababatang kapatid na sina David at Enquem. Ang nobelang Ang Mga Mangingisda ay isang nobela na nagsasalaysay ng kwento ng isang pamilya na nasira ng isang propesiya at ang paraan kung paano ang takot at kawalan ng katiyakan ay maaaring magwasak ng mga relasyon.
Ito ay isang malungkot na kwento ng pag-ibig, pagkawala at mga kahihinatnan ng ating mga pagpili. Ngunit nagiiwan din ng pag-asa para sa hinaharap.